So, what's up mga Kadaver Cats, mga kabiyaya? Isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At muling nagbabalik Che Guevara TV upang pagtawanan, balahurain. Balahurain talaga. Pagtripan. At supalpaling ang mga vlogger natin. So yun mga kabiyaya, isang mabiyayang araw sa ating lahat. Welcome back dito sa YouTube channel ni J. Guevara, isang defender ng Tito Vic and Joey. So may mapagtitripan na, naboboring ka ba? Ayan, sakto, nandito ka sa channel ko, hindi ka magsisisi. Dahil sa oras na to, dahil dito sa video na to, itong mapapanood mo, may tatawa ka dito ng sobra. Dahil ang vlogger ng tape or tawagin nila ay Attorney Arn Arn. No, dahil si Attorney Arn Arn ay nagpuputak na naman. At ito sa huli ng video ko, may ano pala tayo, may panaginip na naman. Ilang araw na tayo hindi na naginip. Kanina tulog ako alas 3. Oo. Tapos, syempre antok, edit Puyat. Tapos yung pagkatulog ko, noon ang napanaginipan ko si Atasha. O ako daw yung escort ni Atasha. Tapos si Baby Miles naman, ang nangyari naman kay Baby Miles ay nang libre. Tapos bigla na naman kami napunta ng Pure Gold. Anak ng titing. Doon sa Pure Gold, sige mamaya na natin kwento yun abangan nyo dito sa pinakahuli ng video natin. Ang ganda nitong panaginip natin about Jenny Pere and Malu Chowa Pagar. Grabe itong panaginip natin. So syempre bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At pakipollow naman po ng aking Facebook page sa J. Guevara 18. So unahin natin to si Arn. Kasi tawag dito, nagpuputak na naman kasi nga yumayabang na naman nga itong mga vlogger sa kabila. Gawa ng may pag-apila na naman or may sulong na naman sa kanilang pinaglalaban na di ko alam kung saan nila napulot yung pinaglalaban nila na yan. Ba't umitim? Dat pala ilayo natin, umitim yung screen ko kapag si Arn yung tag dito ang content ko. Ganun tabingi yung camera natin. Wait lang, liliwanagan ko lang mga kadaver. Maniwanag naman na siya. Talagang maitim lang si Arn. Panoorin natin bago tayo mapunta dun sa panaginip na yun. Mga kapuso, ayan, kamusta po kayo? Ayan, matagal-tagal tayong di nakapag-live. Ayan, so kamusta po kayong lahat mga kapuso? Okay naman. Ito si Ted, ang yung Tape Everyday Defender. Ayan, magandang hapon sa ating lahat. So, yan na nga po. Tape Everyday Defender. Wala bang every week, every month? Wala bang ganun? Sige, pakinggan natin yung magiging topic niya rito. Tulad po ng naipost ko kanina, actually kahapon pa po natin alam ito, no? Ay, grabe. Itong tungkol sa pag-apela po ng Tape Incorporated kahapon. Dito po sa naging desisyon. So, ibig sabihin, mas nauuna kapag may alam sa tape niyan, no? Hindi kaya si Arn ay kamag-anak ng baka ito yung bunso ng halusos. No? Pwede rin yung mangyari, di ba? Kasi alam niya lahat Kaya nagtataka na rin ako dyan kay Arn. Parang halos lahat alam Kita mo, yung wala pang hindi pa nga nag-a-apela yung tape, siya alam niya na. ng Marikina Regional Trial Court, no? Kahapon po alam na natin na magpa-file po sila ng kanilang appeal, no? Contrary po sa mga nilalabas na vlog ng mga taga-kabila, no? Na baka hindi na daw mag-a-apela ang Tape Incorporated, no? Manakarang araw
Kasi malapit, ang deadline po is January 20. Today po ang deadline para mag-file ng apela ang Tape Incorporated tungkol po doon sa decision na nilabas po ng Marikina RTC. So kahapon po alam na natin na maglalabas po ng apela ang Tape Inc. No? Sige na! Contrary dun sa mga haka-haka ng mga taga-kabila na baka hindi na daw magpa-file ng appeal ang Tape Inc. So kahapon po, nag-file na po ng appeal ang kampo ng Tape Inc. Tungkol sa decision po ng Marikina RTC. Ulitin natin ano ba yung naging decision ng Marikina RTC. Tungkol po ito sa copyright infringement and unfair competition. Ano ba? Na case na sinampa ng TVJ at ni Jennifer against Tape Incorporated at GMA Network. Okay, so yun po sa decision na yun ng Marikina RTC na ginawa nila or nilabas nila noong December 22 pero isa na publiko lamang noong nakaraang January 5. No? Sinasabi po dyan ng Marikina RTC na pinagbabawalan nilang Tape Inc. at GMA na gamitin ang pangalang Itbulaga. Alam na namin yun. Pinagbabawalan din silang gamitin yung jingle or yung kanta no ng Itbulaga at EB. Malamang, paano hindi pagbabawalan? Sina Tito, Big, and Joey. Para hindi pagbabawalan. Doon pala sa kanta, nandun na yung gumawa eh. Sina Tito, Big, and Joey. Ba't may echo pa? Uy, yan, wala. Pagtaka ka kung sila, kung yung jingle, pinagbawalan kayo, tapos ang nakalagay doon, ang nakalagay doon ng mga pangalan, sila Isko, Paulo, at Buboy. Samahan pa ni Betong. Silma, Biligaspi at Dasurina. Niloko. Ang sarap mag-trip. At pinagbabawalan rin po ang Tape Inc. at GMA Network na ipalabas ang lahat ng episode ng Itbulaga May 31 at prior to May 31. Okay, so yung June 1 episodes yan, pwede nang ipalabas. Yung May 31, pabalik, yun, ang pinagbabawal po ng korte. So yun po ang desisyon ng Marikina RTC dahil po dun sa permanent injunction na inilabas ng korte. Okay, so ngayon po, or kahapon po, nag-file na po ng apela ang Tape Incorporated at nag-request po sila ng TRO at ng injunction. Sige. Okay? Tungkol po yan dun sa paggamit ng kampo ng TVJ sa pangalang Itbulaga. Alam ba naman ito? Paulit-ulit? Subaybay kayo, no? Ginagamit na po ng kampo ng TVJ. Dali, ayusin natin. Ginagamit na po ng kampo ng TVJ sa ulit-ulit naman to. Ang pangalang Itbulaga. Dati E80 lang, ngayon binuuna nila Itbulaga. Yun po ang isa sa pinapa-TRO ng kampo ng Tape Incorporated at saka po injunction para din po dun sa desisyon ng Marikina Regional Trial Court. Okay. No? Kasi ang isa rin sa desisyon ng Marikina RTC party po nun, inuutusan ng korte ng Marikina RTC ang IPO Philippines na kansela. Ano to? Kada magla-live to ganito. Ulit-ulit na yung nag-appeal ang tape dahil ang TVJ ginamit na nila ang titulong Itbulaga. Tapos sa isang live, ganun na naman ulit. Salamat ka, hindi ako boring. Po ang trademark registration ng Tape Incorporated. Okay? Pero wala pong nakalagay doon na ginagrant ng korte ang trademark dito naman kay Joey De Leon. Okay? So yung paggamit po ng kampo ng TVJ sa pangalang Itbulaga ay wala po yan sa utos ng Marikina RTC. Wala rin po silang hawak na trademark. Bobo. Tangalambes. Ito kung walang hawak ang kampo ng TVJ na wala silang hawak na trademark or sila ay talagang yung titulong Itbulaga ay nakaregister na kay Joey De Leon,
At kung kung bawal talaga sa batas natin na gamitin agad ng TVJ ang titulong Itbulaga, bakit wala namang sinasabing ganun ng RTC? Kayo lang naman nagsasalita niyan. Kayo lang naman nagsasabi niyan pala. Kung sabi mo, 'di ba? Ang linaw ng sinabi niya. O to, ginamit agad ng TVJ, dito lang Itbulaga kahit wala naman doon. Common sense kasi ang ano doon ang tawag. Anak ng teting. So kailangan pa pala ilagay na RTC doon, nakarap agad ito na. Tutusin nga meron kaya lang nagsasabing wala. Registration na galing sa IPO Philippines. Yan po ang malinaw dyan ha. Malinaw na malinaw yan. Okay. Gano'ng kalinaw? So, ano ba yung mga tawag dito, pinagbasihan para ng Tape Inc. no? Para mag-request po ng TRO at injunction. No? Pag nag-grant po kasi itong TRO, hindi pwedeng gamitin ng kampo ng TVJ ang pangalang Itbulaga. Unang-una kasi wala naman talaga silang hawak dyan na trademark registration. So, nag-grant din po injunction dun sa baka audio? Naka-on naman ah. Naka-on nga. Bobo ka lang. Naka-on nga, bobo ka lang. Hello, Lakay. Wala bang audio? Okay na. Naka-green naman, wala kanina. Okay. Ayan, okay na? Na-stuck siguro utak nito. Tapos dinahilan yung audio no? Minsan ginagawa ko din yan Pag na-mind block ako, na-slow yung utak ko pag nagsasalita ako. Ano dinadahilan ko Meron. Okay. So, ayan po. Ayan. Thank you, Lakay. Thank you, Abby. Thank you, Ma'am Jen. Thank you, Mark. Ayan. Okay. So, yun. Tawag dito. Asan na ako? Asan ka na? Nawala ako. Okay. Yung sa tawag dito. Pag nag-grant po ang injunction naman, against po doon sa Marikina RTC decision. Once mag-grant po ng Court of Appeals, sa Court of Appeals po tayo nag-appeal, hindi si Marikina RTC. Once mag-grant ng CA yung injunction dito sa decision ng Marikina RTC, okay, hindi po, kasi actually po, pwede pa naman talagang magamit hanggang ng taping ang pangalang Itbulaga hanggang walang writ of execution na ini-issue ang Marikina RTC. Ba't ayaw nyo gamitin? Di nga. Sige nga, gamitin nyo. Amunin ko kayo. Sige. Kung totoo yung sinasabi mo, ba't ayaw nyong gamitin? Ano, idadahilan nyo? Respeto, di wow? Respeto, di wow? Narinig nyo sa bunganga mismo ng vlogger ng tape, na tawag dito, na pwede naman daw nilang gamitin talaga. Kung tayo nyo gamitin, tignan lang natin. So may plano pala kayo na gagamitin nyo pala talaga. Pwede pa pala. Nasa isip nyo na pwede pa palang gamitin yan. Tigas talaga ng mga pestlock nyo no? Okay po, kaya lang they decided not to use it na para less issue, okay? So ngayon po, pag nag-grant po yung injunction execution RTC, abobo. Sakit mo sa ulo, Darn. Pwede naman daw nila gamitin pero hindi daw nila ginagamit yung trademark na Itbulaga kasi nga daw, less issue daw para hindi na daw ma-issue. Mga dahilan nyo no? Pero rinig ko. Ito, pakinggan mo. Okay? Hindi po, kasi actually po, pwede pa naman talagang magamit hanggang ng taping ang pangalang Itbulaga hanggang walang writ of execution na ini-issue ang Marikina RTC. Okay po, kaya lang, they decided not to use it na para less issue. Okay? So ngayon po, pag nag-grant po yung mga dahilan no? Not it na para less issue. Mga kabubuhan nyo talaga. May maano lang kayo. May madahilan lang kayo.
Si Raulo kapag ginamit nyo yan, di milyon na naman yung 3 milyon na na danyos, dumadodoble yan. Kapag sa oras na ginamit nyo yan. Dahil pinagbawalan nga kayong gamitin, tapos sabihin nyo, pwede nyo gamitin na yan. Di ba, sige nga, kung pwede nyo gamitin nyo nga. Tingnan natin kung hindi kayo magkaroon ng danyos na milyon dyan. Dahilan nitong bobong to. Injunction laban dun sa decision ng Marikina RTC, okay, yung writ of execution para patigilin ang Tape Inc. sa paggamit ng pangalang Itbulaga, sa paggamit ng jingle ng Itbulaga at pagpapalabas ng past episodes ng Itbulaga sa GMA at ng Tape Inc. Kakasabi mo lang, pwede nyo naman gamitin. Tapos kayo sinasabi mo, dahil pinagbawalan ng RTC na gamitin ng trademark na Itbulaga. Ano ba talaga? Arnan, kung hirap ka na sa buhay mo at manahimik ka na. Masyado ka ng pagod. Kung si Mark, may kasabihan si Mark na tahimik lang, ikaw, Ted, kasabihan sa'yo, manahimik ka na. Ted, manahimik ka na. Di ba may kasabihan, si Mark, tahimik lang. Si Ted, manahimik ka na. Wala na kita mo, sabi mo lang dyan. Sa totoo lang po, pwede pong gamitin ang trademark na Itbulaga ng tape pero hindi ginagamit kasi less issue. Tapos dito sinabi niya, sa totoo lang, ang hinatol po ng RTC kasi bawal ng ipagamit. Ayaw ipagamit ng RTC ang trademark na Itbulaga sa tape IC. So ano ba talaga? Stress na kami sa'yo, Arnan. Laguan talaga. Yun po ay i-hold muna. Ibig sabihin, hindi i-implement ang decision na yan ng Marikina. Ulit ka na? Once i-grant ng Court of Appeals ang injunction. Inaantay ko yung sasabihin niya kay Ma'am Jenny Perry. Yan, no? Put on hold muna ang decision ng Marikina. Wow, put on hold? Nag-grant yung TRO laban sa TBJ at kay Jenny Perry. Pwedeng gamitin ang pangalang Itbulaga. Okay. Anong Tagalog ng put on hold? Hello, Sir Elmar. Salamat. Sir Jason, Sir Ted. Pabati sa Barangay San Gabriel, GMA Cavite. Wala, kukuha na naman siya ng idea sa mga viewers niya. Diyan na naman siya magbabase sa mga viewers niya. Tingnan niyo. Kung bakit sila nag-request ng preliminary injunction at ng TRO, no? Hindi ko na po lalahatin kasi napakahaba po ng decision, no? It is more than 50 pages po ang appeal. More than 50 pages, no? So summarize na lang natin yung kung more than 50 pages ang appeal, biruin mo nag-aksaya ka ng 1 oras sa live mo na puro comment lang ng netizen yung binabasa mo. Kung binasa mo yung 50 pages na yun, edi kahit abutin ka ng 1 oras at least basa mo. Kung talagang merong ganun. Kaso wala namang ganun, wala tayong magagawa. Lang nung appeal ang ating i-discuss sa ating live po ngayon. Okay. Nakalagay po dito. Ano na? Doon po sa part ng dispositive ng decision ng Marikina RTC, wala po doong nakalagay na yung decision ng Marikina RTC ay katumbas ng paggagrant, no, kay Joey De Leon ng trademark ng pangalang Itbulaga, ng pangalang EB at ng logo ng Itbulaga at ng logong EB. Okay? Yun po. Tapos isa pa, dahil may part po yung Marikina RTC decision na nag-uutos po sa IPO Philippines na kansilahin ang trademark ng Tape Inc. para sa pangalang Itbulaga at EB. Okay? Kahit po, tandaan nyo po, naka-appeal na ng IPO Philippines ang Tape Inc. tungkol po sa cancellation na yan. Matandaan nyo. Tayo na pa, ulit-ulit ka na lang, Ted Ayaw ko na panoorin doon, paulit-ulit. Ilang beses na inulit niya na itong ganitong salita. Ayaw ko na reaction ng itong hype na ito. Hindi, napapansin ko paulit-ulit na lang talaga siya. Promise, diba? Ilang beses niya nang tinalakay yung kesyo ganito, kesyo ganyan. Ano tong nakita ng
Ano tong nakita ng mga netizen sa ano to? Ano na tape yan si, ba't di nyo pa tinatanggal yung mga bakas ng TBJ dyan sa hallway nyo? Itbulaga is property of TBJ. Tama. Ito guys, oh, may nakita ko dito na ano. May nakita ko na... wait lang. May nakita ko na ano rito. Na post ng isa sa mga defender ng TBJ. Eto, may nakita sila sa hallway ng Tape INC. Kaya makikita nyo dyan sa screen. Ano na, Tape INC, ba't di nyo pa tinatanggal yung mga bakas ng TBJ dyan sa hallway nyo? Itbulaga is property of TBJ. Tama naman. Oo nga, no? Oo nga, yung mga t-shirt, oh. Oo, yun, oh, nandun, oh. Naku, ayun, oh. Ano to, Itbulaga, 79. Ito pa sa kabila. So, ito naman, ano to? Ay, parang Joey De Leon ata. Yun, nandun, ah. Tingnan ko nga yung comment ng mga netizen. Tingnan ko yung mga comment ng mga netizen, ah. Oh, grabe talaga pagkabobo nila. Di sila makaisip ng sarili nilang segment. Makaisip man lang sila pang parlor games naman. Visit? Dapat palayasin sila dyan. Ako, galit si Sir Johan. Oh. Iyaan nyo na. Buti nga, pinopromote nila ang TBJ. Isit Itbulaga. Pag-aari po kasi yan ng APT. Umuupa lang ang tape at saka sign sa magsasama pa ulit ang APT at TBJ. Oh, yung hallway na yan, nangungupahan lang ang tape dyan. Hindi naman pagmamayari ng tape po yan, no? Oh, kapal talaga. Paulo, pasok. Kapal Mooks. Mas makapal daw po, mas matibay. Ito sabi ni Ronel. Umuupa yata ang Tape INC sa APT studio. Actually, yung isa sa mga conference room ng APT, may mga logo ng Itbulaga. Then yung nila may stained glass na muka ng TBJ yung design. Kaya nga pinagawa ni Tony Tubera yan studio para sa Itbulaga talaga yan. Kaso lang pumasok itong dalawang Halusos brothers. Kaya nagkakagulo ang mga plano ni Tony Tubera at TBJ dahil sa dalawang Halusos na yan. Baka daw mabawi pa nila yung trademark kaya di pa nila tinatanggal. Eh di wow. Nag-TRO pala ang mga animal. Baka animal ka naman, ano, AJ, grabe. Animal talaga. Oh. Baka ibebenta nila kay Bustoyo. Okay lang yan. Tuwing dadaan sila, inihimas-himas nila yan. Na parang nasa Itbulaga sila, ambisyoso. Di kaya, ibenta nila kay Bustoyo yung picture at sabihin 44 years na sila. Ang tanong, may signature ba yan? Wala din kwenta yan kung walang signature ng TBJ yan. So eto nga, nagagalit yung mga Dabarkads natin. Nandito na naman. Nandito si, yung gumagamit ng profile pic ni Crisulo. Nandito si Raymond De Luis. Mukhang ayaw pang tanggalin yung bakas ng TBJ sa hallway. Mag-aapela pa raw siguro sa Court of Appeal at sa Department of Justice. Basher to ayan may post to May post to against sa sa TBJ. Kay Manny B. Pangilinan. Ito yung magjowa na sinabihan na mayabang si MVP Tapos ngayon ko comment ka sa si Raul balimbing ang putik. So siguro dahil sa APT studio naman yan. So wala naman pong problema, damit lang naman yan. So doon na po tayo sa sa ating panaginip. Sa panaginip na tayo mapunta. Ito na nga siya. Ito, sinulat ko pa para hindi ko makalimutan. Kasi, ang marami kasi nagsasabi na parang inagaw daw ni Ma'am Jenny Pere. Wait lang parang pinalitan daw ni Ma'am Jenny Pere si Ma'am Malu Chowapagar.
Oo, ayun yung mga naririnig ko sa mga bali-balita, sa mga vlogger sa kabila, yung mga pa-fake news nila para lang mabash si Ma'am Jennifer. Ito yan, nanaginip na naman ako. Pumasok na naman kami sa Pure Gold. Kaya na naman si Pure Gold na naman. Pure Gold, bidang-bida ka na rito, baka naman. Pang 1 month lang, grocery, No, pumasok kami sa Pure Gold. Siyempre, TBJ Defender. At eto pa, kasama na namin si Model of Maynila at Batang Maynila to It's. Ilan na kami? Crisulo, Tita Messi, Chick Magnus, MOM, tsaka si Batang Maynila to. 6 na kami. With Atasha Mulak and Miles Ocampo. Ay, grabe yung mga sa panaginip ko yung guest Hindi ka magkaroon ng season, magkaroon ng part 1, part 2 tong panaginip ko. May mga guest, may mga pag-guest na So yun nga, bilisan lang natin yung kwento, no? To si Atasha Mulak, nanlibre ng Jollibee. Pure Gold Jollibee. Meron, nasa gilid, Kahit sa tuktukan, sa Taguig, tingnan nyo, may Jollibee din sa gilid. Si Miles Ocampo, nanlibre ng, ano ba yung nilibre niya, nakalimutan, ice cream ata. Or panulak, basta may nilibre silang dalawa. So, inayanan namin. Ngayon, bumili kami ng siyempre medyo nabiting kami dun sa Hard Rock kasi ayaw na medyo malayo MOA, di ba? So malayo yung biyahe pag uwi, so nagtira kami ng so plano namin magsi-celebrate pa kami sa amin, sarili naman namin victory party. So bumili kami na alak, yung pila, siyempre alak, pulutan, chichirya, kung ano man, etc. dyan. At pumila, syempre, pipila ka, Pure Gold, diba? Pipili ka, ipapunch mo yung mga binili mong grocery. So doon, may nakita ako parang 2 kilalang personalidad sa panaginip ko yun. Isang kalbong nakasalamin, nagpo-Pure Gold pala sila. At isang matangkad, siguro mga 6-footer, at magkapatid sila. Pero hindi naman kalbo yung isa, medyo may pagkapanot dito ng konti. Lalaki. Basta medyo kalaban sila ng TBJ. So kami, siguro hindi naman nila kami napapanood dahil mga mayayaman na tao yan. Wala sigurong panahon yan para panoorin din kami. Nag-uusap sila dun. Sabi niya alam mo, bro, no? Alam mo, bro, yung issue ngayon about kay Jennifer. Hindi naman talaga totoo yun. Ito, sinulat ko rito. Ito yung mga sinabi nila. Sabi nila, kakapasok lang ni Jennifer noong 1994 bilang writer. Bilang writer daw. Tapos magtataka ka na bakit inaano ng mga vlogger sa kabila na inagaw ang pwesto daw ni Maluchowa Pagar, ni Ma'am Jenny Pere. Samantalang nung 1993, 1994 pumasok si Jen bilang writer. At ang head writer noon ay si Pochi Rivera na director na ngayon. Yan. So, may mga issue kasi talaga. Marami pa silang pinag-usapan Kaya ako chismoso ako. Kahit sa panaginip ko, chismoso ako Si Maluchowa Pagar from EP to BP to SVP to COO. Baka CEO to. So, head ng production. Maluchowa mula nagbukas ang EB. So, ang pinaka-head ng production pala dyan ay si Maluchowa Pagar. Kaya malabo yung pinaparating ng mga vlogger sa kabila na itong si Ma'am Jenny Pere ay inagaw ang posisyon ni Maluchowa Pagar.
Paano ko ba ito nasabi? Kasi ito nga yung issue na about sa confidential payroll kay Ma'am Jenny Perry. Kasi marami yung about dyan sa confidential payroll na yan kay Ma'am Jenny Perry sinisisi. Tapos samantalang nun kakapasok pa lang ni Ma'am Jenny Perry bilang writer nung 1994. Mas nauna si Ma'am Malucho Wapagar nagsisimula pa lang ang Itbulaga, nandun na siya. So paano mangyayari yun? Ayun yung ayon sa panaginip ko. Narinig ko yan dun. Big sabihin, panaginip, walang 100% na kasiguraduhan mga kadabarkads ha. Kasi baka mamaya, yung iba dyan, si Jiggy Baray, kukulong. Dito. Ano saan ba yung magandang, dito. Si Jiggy Baray, kukulong na yan. Mas maganda tong female. Eto to. Si J.K. Baray, kukulong na yan. Kakasuhan natin yan. Maling pagbibintang. So, ayun lang naman yung napaka-ikli na narinig ko, no? Kasi nagising ako, biglang may dalawang pusang nag-aaway sa bubong. Oo, nag-aagawan sa isang daga. No, kaya yung mga issue na mapapanood nyo, maririnig nyo sa kabila, yan, katulad yan, yung about dyan sa confidential payroll, about kay Ma'am Jenny Perry, wala akong katotohanan yan. No, at yung yung isa pa, yung inagaw daw or pinalitan daw ni Ma'am Jenny Perry si Ma'am Malucho Wapagara, hindi rin yung totoo, no? So yan po mga Dabarkads, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin, comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. J.D. Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.